Tayo po ay darako na sa ating mensahe po sa hapon ito. Noong po nakaraang linggo ay natapos po natin ang ating pag-aaral yun po sa obligasyon po ng Iglesia para may pangalan ng Ebanghelyo. Ito lang po sa ating ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ay ating pag-aaralan ng ating personal na obligasyon kung may pangalan natin ng Ebanghelyo. In other words, hindi lamang po yung mangaral ang mayroong obligasyon na ipangaral ng Ebanghelyo, kundi tayo lahat ng mga kaanib sa Iglesia ng Panginoon. So, tingnan po natin, mag-aralan natin. Lahat po ng ating mga obligasyon bilang mga Kristiyano, ito po ay personal. Ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng umasa sa iba upang tayo maligtas. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon bilang individual. Kahit po ito ating pagsamba na ito, bagamat tayo sabay-sabay na sumasamba at nagpupuri sa Diyos, pero ito pa rin na individual na pagsamba ng bawat sa atin, bagamat ito'y sabay-sabay bilang kapuluhan. Misabi, hindi ako maaaring umawit para sa inyo. Kailangan umawit ka sa Panginoon bilang isang individual na Kristiyano. Hindi rin tayo pwedeng mag-communion para sa iba. Kailangan ikaw gagawa noon. Dahil lahat po ng ating obligasyon bilang mga Kristiyano ay personal. Kailangan gawin natin mismo sa ating sarili. Pakibukas po yun. Hindi nalalabuksan. Thank you. Ibig sabihin, kailangan nating maunawaan na ang ating pagiging Kristiyano ay may mga personal na obligasyon na kailangan tayo gawa. Hindi maaaring gawin para sa atin. Dito po sa Parable of Talents. Ito po yung babasahin natin. Bawat tao ay responsable sa mga bagay na kaya niyang gawin. Hindi natin pwede sabihin na wala tayong kakayahan gumawa. Bawat sa atin, iba-iba tayo. Iba-iba ang kakayahan natin gawin. Pero bawat bagay na meron tayong kakayahan gawin, ay meron tayong responsibilidad na gamitin para sa Diyos. Dito po sa Parable of the Talents, Matthew chapter 25 verse 14, maraming itinuturo ito sa atin. Kumisa tayo po ay mahal na nag-iisip na ang Diyos ay may kinikilingan. Dahil may mga kapatid na mas higit sa buhay kaysa sa iba. Makisipin natin may paboritong Diyos. Hindi totoo yun. Dito po sa parable na ito, isang bahagi lamang, makikita natin hindi ganoon. Basahin po natin. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. Ito pong salitang ang kaharian ng Diyos ay parang. Ito po isang talinaga na tinatawag na simile. Nagpapakita ng pagkapareho kanya. Hindi naman ang kaharian ng Diyos ay isang lalaki naglalakbay. Parang ganun kanya. Katulad no. Dito po makikita natin yung tao na maglalakbay sa malayong bansa ay may mga pag-aari. At mayroon din siya mga lingkod na naglilingkod sa kanya. So, nung siya naglakbay sa malayong lupain, ipinagkatiwala niya sa kanyang mga lingkod ang kanyang pag-aari. Pasinin natin sa verse 15. And to one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Papasin natin, iba-iba. May iba, may dalawa, may isa. Bakit gano'n? Mayroon po paboritong Diyos? Wala. Naaayon sa ating kakayahan, ganyan. Ibig sabihin, may mga kapatid na masigit ng kakayahan kaysa sa iba. Mas malaking obligasyon nila. Yung 5 talents, mas malaking obligasyon niya. Dahil mayroon pinagkatiwalaan siya na mas maraming pag-aari ng kanyang Panginoon. Yung 2, mas kakaunti ang kanyang obligasyon. Dahil 2 lang. Kanyang pag-aari, may pinagkatiwala
At yung isa, mas kakaunti ang kanyang obligasyon. Pero pansinin natin, meron silang obligasyon. Siya ibinigay sa kanila ayon sa kanilang kakayahan. So ating paglilingkod sa Panginoon ay naaayon sa ating kakayahan. Kung meron tayong kakayahan na mangaral, mangaral tayo. Kasi pag hindi natin ginamit ang kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos, maaari tayo nagkukulang sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya, kung ano man ang ating kakayahan na ibinigay sa atin, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yan ang kailangan nating ibigay sa Panginoon sa ating paglilingkod. Iba-iba. Hindi nga pareho ang ating ginagawa na ayon sa ating kakayahan. Bagamat, meron tayong pareho obligasyon. Halimbawa, yung ating pagsamba, kailangan gawin natin lahat yun. Pero may mga paglilingkod na natatangi, sa pangangaral, sa pangunguna sa kongregasyon, etc. Halimbawa, kung ikay qualified na maging elder, kailangan ka maging elder. Yun ibinigay sa'yo ng Diyos. Kailangan natin gawin yung ibigay sa Panginoon, sa paglilingkod, ibinigay sa atin. So, dito pong parallel of the talent, sinasabi sa atin, bawat tao, bawat Kristiyano sa kaharan ng Diyos ay responsable kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kahit po sa mga makakaral, halimbawa, dito po sa unang Korinto, 3 kabanata, basahin po natin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3. Ito rin po sabi ni Apostle Paul. Ayon sa ibinigay sa bawat isa kanya. Yun ang makikita natin. Basahin po natin. Ano po? Dito po sa 1 Corinto, 3 kabanata, sa 5 talata. Ano nga si Apolos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Kanya. Tingnan natin susunod. Ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Kanya. So sa kahit yung ibang mangaral, iba-iba kakayahan nila. So ayon sa kakayahan na binigay ng Panginoon, ganun tayo maglilingkod, kanya. So in other words, hindi tayo pwede maglingkod sa hindi natin kayang gawin. Hindi posible yun. Hindi ka marunong mag-aaral at hindi ka matututo, huwag ka na mag-aaral. Hindi ka makakatulong sa gawain. Pero kung kaya mong mag-aaral, by all means, mag-aaral ka. Dahil ang bibinigay, tinakdang ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero ang point dito, bawat isa sa atin ay responsable sa Diyos. Kung ano man ang ibinigay at ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yun ang mahalagang bagay na dapat nating ilagay sa ating kaisipan. Ngayon, pag hindi natin ginamit yun, binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos, hindi natin ginamit sa paglilingkod sa Kanya, ay meron tayong haharapin. So, meron consequence of failure to meet responsibility sin in one talent man. Ito po yung makikita natin sa binigyan ng isang talento. Yung isang talento, di ginamit. Pinabayaan lang niya. Yan niya, ibinaon niya sa lupa. Hindi na lasang ginawa. Pagbalik na kayo ng Panginoon, itong sinabi niya. Sabi nung 1 talent, tinago ko po. Ito, binabalik ko sa inyo. 1 talent pa rin. Yung 5 talent, naging 10, ginamit niya. Yung meron 2 talents, naging 4. Yung ginamit niya, itong isa pa rin. Ano sabi ng Panginoon? But his Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant." Sabihin, tinawag siya masama. At tinawag siya tama. Yung sabihin, hindi mo ginawa, so ikaw masama sa paningin ng kanyang Panginoon. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I would have received back my own with interest. So ay panahon ng panahon, meron pa ng inalalakan ng pera mo para kumita. Katulad ng mga bangko ngayon. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. To everyone who has more will be given, and he will have abundance.
But from him who doesn't have, even what he has will be taken away. Ibig sabihin ng Panginoon, kung hindi tayo gumagawa para sa Panginoon, mawawalan ka. Wala kang tatanggapin. Pero kung kayo naglilingkod sa Panginoon, ginagaya ito yung mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo, kayo magkakaroon ng sagana kanya. Hindi kayo magbubunga ng sagana sa inyong paglilingkod sa Panginoon. At sa verse 30, ito malungkot. Hindi ka na nagbunga sa iyong pananampalataya sa lupa, hindi ka na lumago, ano ba mangyayari sa iyo? And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Yung pong pag nasasaktan ka, lalo po yung mga kalalakihan, madala lang yung lalaking pag nasasaktan, umiiyak, madala lang yun. Yung baliba na, talagang masakit na. Pero yung lalaki, hanggat kaya titisin niya yun. Kakagatin yung ngipin niya. Yun ang gnashing of teeth. Kakagatin yung ngipin mo sa sakit. Ano ito? Yun ang lugar ng kaparusahan. Yun ang lugar na tinatawag nating impyerno. Ang larawan ng impyerno, ito'y walang hanggang apoy. Sa physical na apoy, pag merong apoy, may liwanag. Nung wala pang kuryente, yun ang paraan ng pagpapaliwanag ng mga tao. Gumagamit sila ng apoy. Pero sa impyerno, may apoy, pero madali. Nadyan natin yung senaryo na yun. May apoy, nasasaktan ka, dahil mainit, pero madali. Yun ang kaparusahan. Na doon ay may wala hanggang sakit na maramdaman mo. Noong ako'y nauna kong naramdaman po yung namumuli ka. Natutulog ka, tapos ginalawi pa mo, namuli ka. Masakit yun. Kaya lang, lalaki ka, hindi ka pwede sumigaw. Yun ang sinasabi niya, na sa sobrang sakit doon sa lugar na yan. Bakit nangyari yan? Dahil hindi ginamit ng taong ito yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. So kahit sa spiritual na sitwasyon, pag hindi natin ginagamit ang mga binibigay sa atin ng Panginoon para sa kanyang kapakanan at sa paglilingkod sa kanya, gayon din ang mangyayari sa atin. Merong consequence. May kaparusahan. So meron tayong personal obligasyon. Personal responsibility. Yan ang dapat natin isipin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo si Apostle Paul. Meron siyang sense of responsibility. Tinatanggap niya yung pananagutan na yon sa kanyang sarili. Yung ibang tao, tinatakasan nila yung responsibility. Tinatakasan nila. Hindi natin pwedeng takasan ang ating obligasyon sa Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, sayin natin sa Romans chapter 1, verse 14 to verse 15. I am a debtor both to Greeks and to barbarians. Wala naman siyang utang. Ang ibig lang sabihin siya ng debtor, meron siyang obligasyon kanya. Dahil pag tayo nangutang, meron kang obligasyon na magbayad. Pagka kayo nagutang, di ba? May obligasyon magbayad. So, as much as is in me, sabihin kung ano man ang nasa sa akin kanya, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Sabihin, kinikilala pa ni Apostle Paul yung binigay sa kanya ng Diyos. Kung ano, sabihin, kung ating ilalagay sa ibang pagkasula, sa ano, sa binigay sa akin ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Ako ay nakahandang ipangalang Ebanghelyo sa inyo na nasa Roma. Nasa Roma kayo. So ano makikita natin? Meron siyang kinikilala niya ang kanyang obligasyon. Once upon a time, si Apostle Paul ay mamamatay Kristiyano. Siya po yung nanguna sa Acts chapter 7 sa pagpatay kay Esteban. Thumbs up, kaya patayin niya. Siya nagsabi yun. At kinakanad ka niya mga Kristiyano upang sila'y usigin sa Jerusalem. Pero nung siya naging Kristiyano, tinanggap niya ang kanyang obligasyon bilang Kristiyano. Hindi lang bilang obligasyon bilang isang apostol, bilang Kristiyano.
meron kong pananagutan kahit sa mga Grego at sa mga barbaro. Ito'y magka-opposite po yan. Yung mga Grego, marunong yung mga tao yan. Kaya yung mga philosophers, sila Plato, Socrates, etc. Sila yung mga Grego. Dahil po sa Athens. Yung mga barbarians, ito yung mga kaalaman. So yung mga marunong, hindi marunong kayo. Meron akong obligasyon. Anong obligasyon niya? Na ipangalan ng Ebanghelyo. So nakikita ni Pablo kanyang obligasyon. At ito'y kanyang pinananagutan. Tinatanggap niya. At gagawin niya yung obligasyon na yun. Ni Apostle Paul. Kung hindi ginawa ni Apostle Paul yun, hindi rin siya maliligtas. Kahit siya pa yung apostol. Kung hindi gagawin ni Apostle Paul ang kanyang obligasyon sa harapan ng Diyos, hindi siya maliligtas. Pwede siyang mawala. Tingnan niyo sa 1 Corinto, 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Sayin natin. Si Pablo, pwede rin siya mawala. Yung pong mga Baptist, sabi nila, once saved, always saved. Hindi totoo yun. Dito siya apostle, basahin po natin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangalan ako sa iba, ako mismo ay tatakwil kanya. Kung hindi rin gagawin ni Pablo, ginagawa natin. Kinokontrol ang sarili niya, pati siya magkasala. Pagkapangalan sa iba, siya mismo hindi maliligtas kanya. Kung hindi gagawin ni Pablo ang obligasyon na binigay sa kanya ng Diyos, hindi rin siya maliligtas. Kahit sinasabi natin siya isang apostol. So, tingnan ninyo mga kapatid, nakikikinatanggal ni Pablo yung kanyang obligasyon bilang individual na alagad ng Panginoon, bilang isang individual na Kristiyano. Paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin ang ating obligasyon sa iba na sila'y maligtas? Siyempre, ang Ebanghelyo po, tulad na natin pinag-aralan ng mga nangunang mga linggo, ang Ebanghelyo, dahil ito po ang kaparangan ng Diyos sa kaliligtas, kailangan itong malaman ng iba. So, kailangan natin itong ipangarap. Kailangan natin itong isiwala sa mga tao. At hindi lamang ang iglesia bilang kapulungan, hindi lamang imangarap, pat lahat tayo. Mayroong dalawang paraan ang pangangarap. Yung pong public, katulad ng ginagawa natin, at yung personal na pangangarap. May mga kapatid na hindi sila bihasa sa publikong pangangarap dahil nahihiya sila. Pero bihasa sila sa personal na pangangarap. Marami akong nakikilalang gano'n. Nahihiya sila umarap sa harap para magsalita. Pero pag sila lang at nakikipag-usap sa iba, marunong naman sila. So it's both publicly and privately ang pangangarap. Basahin po natin ang halimbawa ni Apostle Paul. Ibinasa natin kanina sa Romans chapter 1 verse 15. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. I am ready. Ganyan. Paano tayo maging handa na ipangalan natin ng Ebanghelyo? Kailangan alam natin ang ating pananampalataya. Kaya nga tayo po ay nag-aaral, katulad ng ating ginagawa linggo-linggo, pero kulang yan. Kailangan din tayo mag-aaral sa ating sarili para makapangalan tayo sa iba. Ito po ay isang challenge po sa atin dahil meron tayong trabaho, meron tayong ginagawa, kulang ang ating panahon. Pero tagapin natin, gano'n talaga yun. Hindi tayo pwedeng makapangalan sa iba, maliban na alam natin ang ating pananampalataya. Ito po sa unang Pedro, ikatlong kabanata. Hindi po ko nagkakaunin si 15 talata. Ano po? Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Kundi sa inyong mga puso ay pakabadalin niyo si Kristo bilang Panginoon. Ibig sabihin, hihiwalay niyo si Kristo bilang Panginoon. Kilalanin niyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong handa. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat tao humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asa nasa inyo kanya. Laging handa. Paano ka handa? Di ba, kung mahilig kayo sa basketball ngayon,
Merong issue, di ba? Nagka-problema yung ating yung gilas. Ang problema nila, yung paghahanda. Kulang ang panahon na kailang paghahanda. Kulang ang panahon na paghahanda. So, paano tayo maging handa? Kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Si Apostle Paul, sa Acts chapter 20, verse 20, paano niya ginawa? How I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. So si Pablo nag-aaral ng ganito, nag-aaral din siya sa bahay-bahay, o personal, o privately. Nag-aaral siya sa mga kapatid. At sa mga hindi kapatid, pinag-aaral niya. So sa Acts chapter 20, verse 24, sinabihan siya ng mga elders sa Ephesus na nalaman nila sa Espiritu Santo na meron siyang kakaharapin na panganib pagpupunta sa Jerusalem. Ito, sabi niya, Apostle Paul, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Hindi minamahal ni Pablo ang sarili niya. Siyempre, kailangan natin ingatan ng ating sarili. Pero mas masigit ang obligasyon niya sa Diyos. So that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. O sige nga, may pangalan doon sa Jerusalem, pero kailangan pa na pumunta ron para may pangaralan Ebanghelyo ng biyaya. As Acts chapter 20, verse 27, for I have not shone to declare to you the whole counsel of God. Hindi kayo pinagkahit, kanya na ipahayag sa buong kapasyahan ng Diyos sa Tagalog. So, tinuro niya ang lahat ng salita ng Diyos. So, kung mga paraan, pwede tayong publicly or privately, o both, kung kaya natin. Pero meron tayong pagkakataon, sabihin, bawal siya sa atin, meron tayong kakilala. Yung tao na yun, may kaluluwa, kailangan natin siyang iligtas. Hindi naman lahat ng pagkakataon, yung mga aralin, meron pang panahon doon sa kaibigan mo. Dahil limitado rin naman ang oras ng isang hangaral. Pero sa pamagitan ng mga kapatid, dumarami ang paraan para ang Ebanghelyo ay may kala. So merong multiplier effect. Kung ang bawsa sa atin, ikinalahan natin ang ating obligasyon na nababasa natin sa Biblia, may pangarap din natin ang Ebanghelyo. Kailangan natin gawin yan. Yan yung obligasyon po natin. Lahat bilang mga Kristiyano. Kung hindi naman, kung hindi natin kaya mangaral, minsan talagang gano'n. Itulungan natin yung mga nangangaral, encourage natin sila. Dahil ang kailang pakikipagbata, hindi naman madali. Dito po sabi ni Pablo, sa Philippians chapter 1 verse 3, I thank God, my God upon every remembrance of you. So, si Paul nasa sa Pilipos, pero pag nananalangin siya, nagpapasalamat siya sa Diyos sa kanila, para sa kanila. Always in every prayer of mine, making requests for you all with joy. For your fellowship in the gospel from the first day until now. So sila'y tumutulong, kaya Apostle Paul, sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Now you Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, to send aid once and again for my necessity. So ito magagawa natin. Tulungan natin mga nangangaral, patibayan natin ang ilang magkalooban para may pangalan na Ebanghelyo. Kumbaga, cheering squad tayo sa mga kapatid na may obligasyon may pangalan ng Ebanghelyo. Bigyan natin ng lakas ng loob dahil hindi po madaling gawain po yun. Mahalaga po sa atin ang ating pamumuhay. Sabi nga po ng kasabihan, actions are louder than voice. Sabihin, ang boses may maingay yan. Pero mas napapakinggan ka niya yung ginagawa. Siyempre, pag ginawa mo, sabihin, sila yung ginawa. Ito po ang makikita natin
sa 2 Corinthians chapter 3, verse 2 to 3. Pasinin po natin ang ginamit ni Apostle Paul. Epistle. Hindi po epistola yan. May mga kapatid sabi niya, kami amin yung epistola kanya. Transliteration yun eh. Ang translation po ng epistle, sulat. Yan ang actually ibig sabihin ng salitang epistle. Ito ay isang lumang Ingles, hindi na ginagamit yan, ibig sabihin sulat. Sulat ni Pablo. You are our epistle. Kayo ang aming mga sulat. Ibig sabihin, pag nakikita ng mga tao, ang mga taga-Korinto kanya, nababasa nila ang mensahe ng Diyos. You are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, hindi sa Old Testament kanya, but on tablets of flesh, that is of the heart. So yung puso na tinatanggap nila ang salita ng Diyos, ito ay ginagawa. At ito'y nakikita ngayon. Nakikita. Nakikita ng mga tao ang ating buhay. So ating buhay ay sulat na binabasa ng iba. Maaaring masama ang babasa nila, o maaaring mabuti ang mababasa nila. Depende sa atin. So in other words, ang kahalagahan na alam natin ang salita ng Diyos, ang ginagawa natin. Dahil yan ay nababasa ng mga tao. So hindi naman sa ibig sabihin na tayo sakda na walang pagkakaya. Hindi naman, wala naman tao gano'n. Pero ginagawa natin ang ating buong makakaya upang ibuhay natin ang ating Ebanghelyo. Dahil makikita po natin ang impluensya ng bawat isa sa atin. Masabihin mo, ako isang tao lang. Ito yun. Pero hindi ibig sabihin, wala akong magagawa. Dito po sa Matthew chapter 5, 13-16, lalo na po yung asin. Meron na ba kayo nakita asin? Kasi laki nito. Pagkaroon ng asin, kasi laki nito. At imubuhos mo sa luluto mo, hindi mo na makakain lulutuin mo, sobrang ala. Ang inalalagay natin, konting bubod na ng asin. Napansinin natin, konting bubod ng asin, pag titiknan mo yung niluluto mo, magiging maala. So, rin sabihin mo, kakaunti, maliit. Maliit na bagay. Pero kanyang influence ay malaki. Kasi pag nilagay mo yung asin, maala. Isang kapatid, once upon a time, siya isang katiwala ng isang politiko. So sila po yung naka-aeroplano. Yung yung maliit na aeroplano, may dala-dala silang baboy lang, dala-dala nila. Nag-crash sila. Sa may bandang Nueva Vizcaya, wala sila makitang mga tao. So yung kakainin nila kayo, baboy. Wala kasi. Ang hirap kainin, kanya. Hindi mo makakain, kanya. Walang lasa. May konti lang yung asin. Naghahanap lang sila ng konting asin para magkaroon ng lasa yung kayo kakainin. So dito po sa ginamit na larawan ng ating Panginoon, you are the salt of the earth. Maliit. Totoo yun, kakampi lang tayo. Pero maaaring magiging malaki ang ating influence. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Paano siya gagamitin sa pagpapaalat kung nawala ang kanyang alat? Actually, hindi ko alam kung pag matagal na yung asin, kung nawawala yung alat niya, hindi ko alam. Wala pa ako nakitang ganun eh. Nauubos na si kagad ang ating asin dahil ginagamit natin. Hindi ko rin alam kung asin sa Israel ay ganoon, nawawala ang kanyang lasa. Pero point ng Panginoon, kung ang asin ay hindi na maalat, wala nang kahalagahan yun. Ganyan. Hindi mo na magagamit sa pagluluto. It is good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Tutapon na lang, tapos niligisin ng mga tao yan dahil wala nang ala. Ganon din tayo. Kung tayo ay nawawalan na ng pananampalataya at hindi na tayo namumuhay bilang mga Kristiyano, wala lang din tayong alat. Wala na yung ating influence for good. Dito po sa ikalabing-apat, you are the lights of the world. Tayo raw ang ilaw ng sanglibutan. Tayo po, meron tayong sariling salita sa walang kuryente.
Brown out. Walang ganun pala sa English language. Ang kailang ginagamit, black out. Ibig sabihin, pag wala kuryente, napakadilim. Ibig sabihin, no? Tayo, naging pinto tayo, brown out. Siguro hindi ka na madilim yung blackout. Walang kuryente sa atin. Pero blackout, wala ka makikita. Kapag ka nawala ng ilaw, nawala ng liwanag, ang makikita mo itim. Kaya pag gabi, maitim dahil walang liwanag. Kung kayo po ay nakatungtong ng ika-4 na taon sa high school at pag-aaral kayo sa physics, ang sasabihin ng teacher natin that the absence of light is black. So, wala walang liwanag, ang makikita mong kulay, maitim. Totoo po yun. A city that is set on a hill cannot be hidden. Sabi, yung isang syudad na nasa itaas ng buro, hindi pwede itago yung kanya. Makikita mo kanya. So, ibig sabihin, ang ating pagiging Kristiyano, kung tayo po yung namumuhay na tapat, hindi maitatago yan. Makikita nila ng mga tao. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. O hindi nga tayo naglalagay ng ilaw sa ilalim ng malamesa. Ilalagay natin sa talaga na lagyan ng ilaw. Bakit? Para maluwiwanag ang buong bahay. Let your light so shine. Ganon din daw tayo. Na makita ng mga tao ating pamumuhay na tapat na mga Kristiyano. Bakit? That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ibig sabihin, pag nakikita ng mga tao ang pagkakaiba natin sa kanila at ang kaputihan ng ating pamumuhay, maaaring sila rin na maging gaya natin. Lululatiin din nila naman sila. Maging Kristiyano rin sila. Pero katulad lang natin ng mga hindi Kristiyano, ano ang hanapin nilang iba sa atin? Ano ang pagnanasa magkakaroon sila sa Ebanghelyo? Wala. Iyo ba mga kapatid? So yung ating pamumuhay ay mahalaga na tayo sumusunod sa Panginoon, hindi lamang sa araw ng linggo. Ito yung bahagi lang ng ating obligasyon. Pero mas higit kaysa rito, mas maraming panahon, nasa labas tayo ng pagsamba. So yung buhay mo natin, napakahalaga na makita ng mga tao. Tumingin tayo ng halimbawa. Si Andrew ay kapatid ni Peter. Si Andrew ang naunang tinawag. Siya ang unang nakakilala sa ating Panginoon ang ginawa niya. Siya ba, wala ba siyang ginawa? Tingnan niyo. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which is translated the Christ. So, ang salitang Messiah ay Hebreo. Ang salitang Christ ay Grego, pareho lang sila. Ibig sabihin, yun ang pinili. Pinili ng Diyos. The anointed one. And it brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, "You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas," which is translated a stone. May pagkakaiba. So Matthew 16 verse 18, yung salitang upon this rock kanya, hindi yan stone. Yun ay malaking tipak ng bato. Dahil ang pangalan ni Pedro, ang ibig sabihin, maliit na bato. Ginagamit na sa pagtitirador. Yan ang kahulugan sa pangalan ni Pero pansinin po natin, nakita ni Simon, ni Andrew, ang ating Panginoon. Ito kanya nakasulat sa lumang tipan. Nakita namin siya. Ginagawa niya, sinabi niya kay Pedro, nakita namin siya at dinala niya kay Jesus. So, ibig sabihin, hindi natin may tatago ang isang bagay na mabuti. Kailangan natin ito ipakayag sa iba. Hindi lamang tayo magkakaroon ng benepisyo sa bagay na mabuti na yun, pero mas marami. Ganun ang tao mabuti. Pag ang tao mabuti, hindi niya sinasarili sa bagay na mabuti. Ito yung kanyang isiniswalat sa iba para makinabang din sila sa mabuting bagay na yun. Natagpuan niya ang pinakamabuti ang tagapagligtas. So, sinabi na kagad sa kanyang kapatid,
nakita na namin kanya ang Mesaya o ang Kristo kanya. Tinagawin sa sarili niya, sinabi niya kay Pedro na kanyang kapatid. So yun po isang magandang halimbawa na personal na pangangaral. Sinuwala ka agad. Nakita ko ang Mesaya kanya. So, naging apostol na ng Panginoon si Apostle Peter. Yan ang isa sa mga sikat na apostol na mababasa natin sa New Testament. Si Felipe. Si Felipe po. Ganon din. Na ipakilala niya ang mabuting balita. Natagpuan niya si Jesus. Kay Nathaniel. Na siya ring apostol. So tingnan ninyo si Felipe, nakita niya, nakilala niya ang Panginoon. Mabuting balita. Natagpuan niya ang ating Panginoon. Sinabi rin niya ito kay Nathaniel. Sabi po natin. The following day, Jesus wanted to go to Galilee and he found Philip and said to him, "Follow me." Now, Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. So, mapasin natin, itong mga apostolos, magkakambayan sila. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Itong lugar ng Nazareth, ito ay isang lugar na hindi mabuti. Mayroon siya masamang reputasyon. Katulad halimbawa ng pag sinabi, tondo ka mo. Ang naisip natin, magulo ron. Yun din ang iniisip ni Nathaniel. And Nathaniel said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" So yun nagpapakita sa atin, Nazareth, hindi magandang lugar. Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit." Kung ikaw si Nathanael, sinabi sa iyo ng tangtangang hindi mo kilala. Hindi ka mabibigla. Paano malaman ng tao yung kung sino ako? Nathanael said to him, "How do you know me?" Nagtaas siya eh. Paano mo ako nakilala nga? Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Nathanael answered and said to him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said, "Because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than this." And he said to him, "Most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." So ganun din. Si Philip, natagpuan niya ang ating Panginoon, kaagad ipinakilala niya kay Nathanael. So yun yung asantanda ng mabuting tao, di ba? Nakita niya ang tagapagligtas, ito ay kanyang ipinakilala. Si Pablo, ano si Pablo? Si Pablo, makikita natin ang isang ulirang halimbawa ng isang Kristiyano. Maraming bagay ang sinakripisyo ni Pablo, alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Kahit sa kanyang personal na karapatan, ito ay kanyang sinasakripisyo para maisalba niyang iba. Tingnan natin, basahin po natin. "For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more." Para marami pa akong kanyang mahiligtas, sabi ni Pablo. Ano yung ibig niya sabihin? "And to the Jews, I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law." Pareho lang yun. Inilot lang niya Apostle Paul. To those who are without law, not being without law toward God, but under the law toward Christ, that I might win those who are without law. Ito yung mga Gentiles, wala silang kautusan ng sulat. Pag bubuto si Pablo, sa lupoy na Maudyo, siya'y katulad nila. Nakikiayos sa Maudyo sa mga bagay na hindi kasalanan. Pag si bubuto sa lupoy na Gentil, siya'y nakikiayos sa mga Gentil sa mga bagay na hindi kasalanan. Bakit? To the weak I became once weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some.
Now, this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. So, maraming bagay ang sinakripisyo ni Pablo para sa kapangalan ng Ebanghelyo. So, ganun din tayo. Isa meron tayong sasakripisyo alang-alang sa Ebanghelyo. Ito po tayo magtatapos, mga kapatid, tutuloy na sa susunod na linggo. Ang ating lugar ng pagtatrabaho, ayaw siyang libutan. Sabi ni Panginoon sa Matthew, chapter 13, verse 13, the field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. After these things, the Lord appointed 70 others also, and set them 2 by 2 before his face in every city and place where he himself was about to go. And he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Totoo noon, totoo pa rin ngayon. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So sa ating pinag-aralan po sa hapon ito, ipinakikita lang natin ang kahalagaan ng bawat sa atin. Hindi po ito gawain ng isang tao. Ito'y gawain natin lahat. Dahil ang Ebanghelyo ay napakahalaga, ito ang paraan ng Diyos para maligtas ang lahat ng mga tao. So tayo kanyang kamanggagawa upang ang bagay na ito ay matupad. Hindi lang yung mga mangarap, tayo lahat. Sa abot ng ating pagkakataon, sa abot ng ating makakaya, may obligasyon tayo na i-share din natin ang gasol sa iba. Para marinig din natin nila ang mensahe ng kaligtasan, baka sakaling sila rin ay magkaroon ng kaligtasan katulad natin. Hindi natin tinatago yung Ebanghelyo. Kailangan natin itong isiwalat at ipakilala sa iba upang sila rin ay maliligtas. So ito po ang ating hanap po sa maraming sakong ito. Tayo po ay tatako na sa ating abuluyan.